Magandang araw sa inyo mga banateros. People power na ho talaga ang nangyayari ngayon. At hindi lamang po ito nangyayari sa Pilipinas. Worldwide po ang people power para ho kay Pangulong Duterte. At hindi lang po yun. Ang matindi naman sa kabilang kampo, naglalaglaga na po sila. Alam mo naman, yan ang unitae, laglagan, walang tulungan, at higit sa lahat, traidura, no? Yan ang totoo. Gago! Hindi totoo po mga kababayan, ha. Yan po ang nangyayari. Sa kampo ng mga Duterte, united ang mga kababayan natin, kahit yung mga OFW organization. Kasi alam mo mga kababayan, medyo sakit na nating mga Pilipino ito, lalo na yung mga OFW natin. Alam nyo yan, na meron talagang minsan kiskisan among OFWs, even if pareho sila ng pinaglalaban, nagkikiskisan. Pero ngayon, nag-unite for one cause, which is bring back Duterte, di ba? Pero yung kabilang kubol, ano ginagawa nila? Ayun, pati yung kapatid nilalaglag, o di ba? Ang lupit. Mamaya pag-uusapan natin 'yan, ha. Malupit talaga itong Marcos na ito. Ang una niyang nilaglag yung tawag dito, yung kanyang executive secretary na loyal ally, loyal defender. Ngayon, nilaglag niya, 'di ba, si ES Rodriguez. Tandaan niyo 'yun, 'di ba? Pero akala natin sagad na 'yun kasi sabi natin, grabe naman pagka-traidor nitong Marcos na ito, 'di ba? Nilaglag niya 'yun. Pagkatapos naman niyang nilaglag 'yun, inilaglag naman niya yung kanyang partner. Sino? Si VP Sara Duterte. O, di ba? Kita nyo naman kung anong nangyari. Pina-impeach. Pati yung taong nagpalibing sa kanilang ama ay nilalaglag naman nila ngayon, di ba? Which is si Pangulong Duterte. Nalaman natin through the hearing that there was no red notice. Sa madaling salita, we are not even obliged. Even nga may red notice, we are not obliged to give o to send PRRD right away sa The Hague. Pero ano ginawa nila? Yun po, dahil sa kagustuhan nitong ni Bongbong Marcos, idinala ho kagad-agad sa The Hague. So nilaglag na naman po nila mga Duterte, di ba ho? And last not but the least, ika nga, ha? Nilaglag naman niya ngayon yung kapatid niya. Di ba? Pag-uusapan natin yan, unya-unya. Ganyan no ka, ewan ko kung ano matatawag mo pa ba? Tao pa ba yung ganyan? Tao pa ba yung ganyan? O sadyang, ewan ko, ayoko naman sabihing sabog, pero hindi ko alam. Kung anong klaseng ugali yan, kung anong ugali yan. Marami naman kasi ibig sabihin ng sabog, mga kababayan. Hindi naman ibig sabihin adik. Hindi yun. Marami ibig sabihin ng sabog. Kunwari, ikaw, bagong gising ka. Di ba? Ang gulo-gulo ng isip mo. Ang gulo-gulo. Hindi ka para bagang hindi ka makakilos ng tama. Yun, pwede kang tawaging sabog ka na naman, ano? O kaya naman pag nakainom ka, pwede rin yun. Di ba? Hindi ibig sabihin ng sabog, adik ka agad. Bahala na kayo mag-isip. Pero para sa akin, hindi ibig sabihin ng sabog ay adik. Maaaring ikaw ay wala sa ulirat. Ika nga. Wala kang hindi mo alam kung ano yung mga desisyon sa buhay mo. Kaya ang gulo-gulo mo. Kaya nga sabog eh. Sabog yung desisyon mo. Kasi nga, magulo ka. Ika nga. Ganun ang dating nun. Pag-usapan na ho natin. Bakit ko ba nasabing meron na bagang people power? Bakit? Bakit ko ba nasabi yon? Kasi mga kababayan, talagang matindi ang nangyayari worldwide. Kung susunod po kayo, titingnan nyo po yung aking Facebook account na Pyron Cristobal. That's my real name. At nandun naman yun, naka blue check yun, tapos may nakalagay doon, Banat Bay. Pag tiningnan nyo po yun sa Facebook, i-follow nyo na po ako, Byron Cristobal. Pag tiningnan nyo doon, sineshare ko yung mga nangyaring event ngayong araw na ito. It is really overwhelming. To the point na, paano nangyari ito? As in, people were amazed. People were shocked. Even foreigners are really shocked. At ang halimbawa ko na nga po doon, ay yung aking pong inatinan mismo dito sa Japan. Alam mo, nung una, medyo, walang biro ito. Hindi ko lang sinasabi pero meron akong doubt na. Kasi last week lang, nag-rally na ho sila yung umuulan.
Maraming tao na nun. As in, marami na. Sabi nung kaibigan ko, kasi si kaibigan ko si Bojo sinasabi niya nga sa akin, napakaraming tao na nun nung umuulan na yun. Nandun din siya. Tapos sabi ko, naku, aatin pa kaya yan? Kasi tandaan ninyo, ang mga OFW, yung holiday o yung tinatawag na day off nila, precious yan Alam ko yan kasi naging OFW ako sa Middle East So yung pag sinabi mong trabaho ka. Nakalimutan ko na kung anong araw ang day off namin doon. I think Monday ata yung day off namin doon kasi Thursday and Friday yun yung big time. May show, di ba? So ang alam ko noon, Monday. So looking forward kami noon na magma-Monday na, day off na. Diyan na ako maglalaba. Diyan na ako magsha-shopping. Diyan na ako pupunta doon sa pasyalang gusto kong puntahan. Yan ang OFW, yan ang buhay ng OFW Marami tayong gusto mong pumunta, tumingin ng isang gamit, doon ka i-prepare mo na yun yung day off mo na yun. Kaya nasa isip ko, 2 day off na isasakripisyo ng mga OFW dito sa Japan kasi mantakin mo, di ba? Hindi sila nag-day off nung lakaraan, nag-rally pa sila. Ang haba naman ang rally dito, hindi mabilisan, mahaba. Nagkataon lang kanina, maikli kasi nabigla yung pulis. Nagagalit yung pulis sa amin. Kasi nga, ang expected lang, hundreds lang. Sa tingin ko, umabot ng 1,000 yung naglalakad kanina. At talagang na-paralyze yung Shibuya. Alam mo, ako nga yung nahihiya. Kasi dito, mga kababayan, ang konteksto sa Japan, dito people are courteous. People are embed na sa puso nila yan at sa isip nila na hindi ako makakaistorbo ng kapwa. Mula bata hanggang paglaki yan ng training ng mga Hapon. Kaya nga kung papansin niyo, lagi kong pinopost yan. Isa sa mga na-enjoy ko dito yung coffee shop. Kasi ang coffee shop dito, coffee shop talaga. Hindi yung sa Pilipinas, yung coffee shop parang ginawang palengke na tinatambayan ng ingay-ingay, nagchichikahan. Dito hindi, ang coffee shop, pupunta ka doon mag-isa, magbabasa ka, o di kaya may magko-computer ka. Yung talagang walang ingay. Pag nagsalita ka doon, medyo mapapatingin sa'yo yung tao kasi parang ang bastos mo naman. No? Nandito para matahimik. Sa tren, ganun din, tahimik. Kahit nga po paglasing ka Paglasing ka, yung mga tao dito talagang nakayuko lang, nakaganon lang Sa atin, paglasing ka, parang siga ka di ba? Paglasing ka sa Pilipinas, parang pagmamayari mo yung bar. Ano yan? Pilipinas, bahay na yan. Bili mo itong ito. Dito hindi ganun. Pagka dito, maingay sila doon sa table mo, kayo. Pero pagkatapos puro ganun pa rin Lasing na yan Kasi nga, ang nila dito, huwag kang makakaistorbo ng kapwa mo. Dito, ganyan ang senaryo sa Japan. Kaya nga kanina, grabe papakita ko sa inyo, sobrang naistorbo yung Shibuya. Mantakin mo linggo to. Ang daming tao sa Shibuya. Tapos itong mga Pilipino naglalakad paikot-ikot. May dala-dala. Tapos sumisigaw. Ayaw pa naman ng mga Hapon yan yung sumisigaw. Ayaw nila yan kasi maingay. Pambihira, non-stop yung Duterte, bring back home Duterte. Mga ganun. Ako nga gusto ko na sumayaw kanina nahihiya lang. Ako medyo ako kanina Para sa mga kababayan natin nandito kanina, medyo nahihiya ako kanina kasi alam ko yung kultura ng mga Hapon hindi ganito Hindi yung maingay. Pag nag-rally sila, ewan ko, parang may prayer rally. Parang ganun sa kanila mag-rally. Di ba? Pag nangangampanya sa kanila, tahimik lang. Ganun lang wala na yung sa atin palaman. Duterte. Ganun parang iskandaloso, di ba? Kanina mga kababayan, para mas ma-imagine niyo yung nangyayari. Ipapakita ko sa inyo, Eto, hindi ko naman in-edit na to kasi wala na akong time mag-edit. Basta pinatche ko na lang. Tingnan ninyo kung gaano na antala ang trapiko ng Shibuya. At saka ng paikot yan paikot. Ito. Saan na yan?
Kita nyo kung gaano kadaming tao? Yung sigaw dito, may iba yung sigaw dun sa likod. Kasi nga, sa sobrang haba na niyan, hindi na magkakarinigan yung isang sigaw. Ang ano dyan, kaya ginawang marcha-marcha yan. Kasi doon dapat kasi sa Hachiko yan gagawin. Alam mo sa Hachiko, yung aso na estatwa doon sa Shibuya. Kaya lang, pag inilagay mo yan, wala. Wala. Siguradong magulo. Overflowing doon sa statue. Kaya inilipat sa malapit na park. Tapos nung inilipat sa malapit sa park, bawal naman mag-stay doon kasi maliit din yung park. So sabi, maglakad na lang. Sige, maglakad. Si Banatbay pa naman. Medyo matanda na, masakit na ang mga kalyo-kalyo, mga tuhod-tuhod. Kaya nung lalakad na yan, grabe ho yan. At take note mga kababayan na hindi ho ito magkakakilala. Okay? Yung mga organizer magkakakilala. Pero the rest, talagang kusa lang silang nagpunta. At alam nyo, marami akong pinupuntahan. Kasi dito, mga kababayan, syempre, ang trabaho ko ho, alam nyo naman, entertainment ako. So, yung mga kaibigan kong mga Hapon, may mga umisiyan dito. So, pinupuntahan ko yung mga umisi nila dito, chinecheck ko bilang consultant nila, sinecheck ko yung mga lugar. Pag check ko ng mga lugar, kahit to sa mismong umisi, meron silang event na Duterte event. Ganong kalupit mga kababayan. Kahit yung mga nandun, mga ano na ho yun, mga residente na po yun. Nag-i-event sila para kay Duterte. Magkukulay green sila, may papalabas silang video. Ganon kalupit yung nangyayari dito sa Japan. Talagang, alam mo yung, sabi ko nga, eto nga gusto ko lang mga kababayan, una sa lahat, gusto kong pasalamatan po si Bongbong Marcos. Palakpakan natin. Pasalamatan si Martin Romualdez. At higit sa lahat, si Torre. Dahil sa inyong tatlo, nagising ang diwa ng mga Pilipino. Dahil sa inyong tatlo, yung mga natutulog na walang pakialam sa politika, nabubuhay lang para sa sarili nila. Naintindihan ko yun kasi mahirap sa Pilipinas, mahirap na dito. Pag nandito ka na dito at detached ka na sa nangyayari sa Pilipinas Pero dahil sa inyong tatlo, nagising ang mga diwa nila. Palakpakan natin sila. Kahit yung mga walang pakialam sa politika dito, ay nako, yung mga kasama ko dito na mga nagiging kaibigan na natin dito na ang kanilang mga buhay ay malayo naman sa Pilipinas, malayo na. Wala na, dito na pamilya nila, nandito na lahat, wala na sila doon. Pag nakita kami ngayon, grabe ang tanungan, ang bibigat, parang hirap sagutin. Mamaya sasagutin natin yan. Ang tanong kaagad nila sa akin, may pag-asa pa ba si Tatay Digong na mauwi? Mamaya sasagutin natin yan. Kasi alam nyo mga kababayan, yan po ang tanong ng bawat isa. Ano nangyari sa Pilipinas? May pag-asa pa ba? Panoorin muna natin to. Pansin nyo, magkakaiba itsura ng poster. Yung mga tarpaulin. Alam nyo kung bakit? Kasi kanya-kanya yan. Hindi yan yung organizer. Ito bitbitin nyo to. Ito, bitbitin nyo. Hindi, kanya-kanya po silang paggawa. Yung isa nga dyan, nakita ko sulat pa As in, sulat, Japanese ang pagkasulat. At tas tinanong ko sa kanya, ate, anong ibig sabihin yan? Baka mamaya nagbebenta ka na ng soft drinks dyan. Hindi, sabi ni ate, ibig sabihin nun, pinapaliwanag niya in Japanese para nababasa ng mga Hapon na nakakakita that yung president namin kinidnap at walang kasalanan yun at dapat ibalik sa Pilipinas. Ang galing ni ate, nakalimutan ko lang picturean, ngayon ko lang naalala, dapat pinicturean ko talaga. Kasi nga, bangingi pa ako niyan, gagigising ko pa lang yan na yan nakagad na pinuntahan natin, wala pa akong kape niyan
pasensya na po pala kanina ha, yung mga dumadaan kasi gusto ko man po makipagpicturan. Napapagalitan tayo pag tumitigil yung linya kasi naglalakad dyan Pag tumigil, sumisigaw yung pulis. Gumaganon yung pulis kaya tuloy naiilang ako baka mamaya ipa-deport ako Sabi na, ang gulo-gulo nito nagpipicture-picture. Baka mamaya ganun yung sinasabi tapos biglang pa ako sabihin, hindi ka pwede makipag-rally dito. Hindi po ako nagra-rally, nagbibideo po ako. Nagbablog po ako. Kita niya tumatakbo kasi nga pinabibili siya ng pulis Kasi isipin mo imaginein mo, kayo mga nakapunta na sa Japan, may imagine nyo yan, pinatigil ang traffic dahil lang sa haba ng linya. Ang haba ng linya na yan. Pinatigil ng mga pulis ang traffic. Sigurado ako busit na busit yung ibang mga Hapon dyan. Bakit po? Pero wala silang choice Actually, tinatanong nga nila yung ibang mga may mga Hapon na sumama, mga asawa siguro ito. Tinatanong nung ilang mga Hapon na dumadaan kung ano yun. Tapos yun nga, pinapaliwanag. Hindi po, lakad po. Kita nyo, tigil. Isipin nyo ang tagal na tumitigil nung traffic na yan dahil lang sa atin. Sige po, lakad lang po. Katanggal yung mga taba natin, kanina. Mga kababayan ko sa Japan, Ang hirap tumakbo, tumatakbo rin ako dyan Lakad po. Dito. Ayan, Hindi nila sinabi marathon pala to. Akala ko marcha lang. Grabe. Pamili ka. Dito na mga Hapon. Ayun yung naka-megaphone yung mga pulis. Lakad lang to. Ba't ako tumatakbo? Bring back Duterte! 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 Siyempre, ang mga matitigas na mga taga-SMNI, palakpakan natin mga matitigas na taga-SMNI. Mabuhay kayo, sir. Yan ang masasabi mo una sa lahat, walang bayad. Bakit? Kitang-kita nyo naman, hindi nagtatago. Yung mga aktivistang mga NPA nakagano, may hawak na tarpaulin nakatago yung mga muka. Alam mong binayaran. Unlike dito, kita nyo naman, iba-iba pa nga yung sigaw. Bakit? Kasi organic di ba? Pag organic ka, iba-iba yung sigaw, hindi kayo tinuturuan, iba-iba yung tarpaulin. At alam mo, mamaya may kikwento pa ako sa mga inside story. Mga inside story. Gusto niyo malaman? Unya. Ito, maganda ito. Yung ending, nasa ibabaw na kami ng bridge. Kasama po natin si Banat Bay. Ngayon, si Bojo ang ating kaibigan. Everyday kita pinapakinggan! Ito, dalagbit-bit pa si Romualdez.
Kita niyo yan, no? Oh, haba nun, no? Oh. Oh. Walang bayad dyan, mga kababayan. Organic. Walang kinuha sa payatas, yung mga ganun. Walang ganun. Walang kinuha sa tundo, walang ganun. Yan o'y organic talaga. Grabe, oh. Alam mo mga kababayan, hindi lamang po sa Japan yan. Para lang sa kaalaman ninyo, hindi lamang po sa Japan yan. Nangyari ho yan sa Canada. Meron ako nakita today, na i-post din nila, Canada, sa Saskatoon ba yun? Saskatoon, ewan ko paano pronounce yun. Grabe, nakita ko, snow ha. Pero lumalakad yung mga tao. Hindi ho biro snow dyan sa Saskatoon ha. Nagpunta na ako dyan. Yung snow dyan, hindi katulad ng snow sa mga Asian parts like Japan, Korea. Yung snow sa Canada, yellow. Dito kasi powdery pa eh. Yung matitiis mo pa kahit papaano. Powdery yung ngayong pagka kinuha mo, powder. Diba? Yung sa Saskatoon, pag lumapag, yellow, madudulas ka. Ganon. Ganon yung mga katulad din sa New York, ganon din eh. Matindi, pero grabe, hindi mo napigilan yung mga naglalakad po na mga kababayan natin. Oh, ito papakita ko sa inyo rin ito ha. Ito. Sana, ito naman yung sa mismong sa Netherlands. Oh, kita niyo yan? Grabe din po yan, oh. Ang dami talagang tao na nagpunta. Oh, pakita natin yung video niya para baka sabihin ninyo edit yan. Alam mo naman yung mga ulul na mga tanso vlogger na tatanga-tanga. Ito pa, isa pa to sa Canada, oh. Ito naman. Ayan, yan sa Canada. Yan, sa Canada. Vancouver. Lupit, oh. Oh. Kaya alam nyo mga kababayan, ha? Ito pa, susunod, oh. Ito pa, papakita ko pa sa inyo sa The Hague mismo, sa Netherlands. Oh. Ano ang sigaw ng masang Pilipino? Sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Sino ang mahal ng mga Pilipino? Duterte! Duterte! Grabe. Nakakakilabot. Wala talaga. Pasalamatan nun natin si Bongbong Marcos, si Romualdez at saka si Torre dahil sa inyo nagising ang diwa ng bawat Pilipino. For today, gusto ko lang po handugan ang ating mga yan, ha? kababayan na andito ngayon. Okay. Yan, ha? Para lang. Sandali. Chotomate. Yan, easy lang. Okay? At kahit to sa Maynila, meron sa Pilipinas, meron din po sila Boss Dada nagpunta naman sa saan ba itong pinuntahan ng mga banateros na ito. Ito mga banateros na ito eh. Nagpunta sila sa ito yung kapatid kong Ewan. Ito rin yung mga dalawa ko pang kapatid na naiwan sa refrigerator. Ayan Nagpunta rin sila. Gusto niyo bang pumunta sa Japan? Nako po. May mga visa po yan. Oo, may mga visa po yan. Si Coach Oli at saka si Boss Dada may visa po yan. Kung gusto niyo silang pumunta sa March 30 at saka ako, i-request nyo lang po sa SMNI. Sabihin nyo sa SMNI, pwede po ba, natin sila, bombahin natin. De, biro lang. Papuntahin kasi siyempre may trabaho kami. Diba? Meron kami trabaho sa SMNI. So, para papuntahin kami dito, kailangan malaman ng sabihin nyo sa kanila, punta kayo sa SMNI page. Nire-request po namin ng Banateros pumunta dito sa Japan. Ganyan, yeah. Sama-sama tayo, people power tayo. O kaya naman, nire-request po namin pumunta ang Banateros sa The Hague. Yan, ganon. Kung gusto nyo kami makita, kung gusto nyo lang naman. Pero kung ayaw nyo kami makita, wala namang problema. Wala tayong magawa. Talaga dyan, hindi nyo kami gusto makita. Wala tayong magawa ba? Hindi, biro lamang po. Anyway, alam nyo mga kababayan, seriously speaking, let's talk about this. Okay? Pag-usapan natin ng bahagya. Bakit po ba importante ang nangyayari ngayon na people power? I think,
Ito talaga, yung people power noon, nung EDSA, walang nag-utos. Nagkaroon ng sama-sama from different walks of life, different parang group of people, iba-iba. Although, minando ng mga komunista, pero naging yun, organic ika nga. But again, the world already changes. Tama ba? Change or whatever. Basta kung ano yung tamang English yun na lang. Huwag na kayong maano dyan. The world changed. Hindi pala changes. The world changed. Nagbago ang mundo. At nagbabago pa. Ang tunay na people power ngayon ay wala na sa Pilipinas. O masasabi nating, mas magandang sabihin, hindi lang sa Pilipinas. Worldwide na po. Dito mo makikita na ang bawat Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Kasi dumami na rin ang OFW ngayon eh. Unlike noong 1986, hindi ganun kadami. Ngayon, doble, triple, o more than that. At marami sa atin nasa ibang bansa na. Kumalat na tayo sa ibang bansa. Ang lahing Pilipino, kumalat na po. Kaya ang tunay na people power ay nasa buong mundo na. Ngayon, bakit importante ho itong ginagawa natin? Bakit po ba masasabi natin na kailangan nating gawin ito? 'Di ba? Pakikinggan ba tayo? Yan kagad ang tanong natin. Anong mangyayari diyan sa kada rally ninyo? Ano lang yan, ngayon lang yan. Sa susunod wala na yan. Hindi na kayo wala na kayong passion, hindi na. 'Yun ang akala ninyo. Dahil mga kababayan, ang ginawa ng administrasyon ni Marcos, ang ginawa ng gobyerno ni Marcos, dinala niya ang laban sa international scene or community. Bakit? Dahil sa ginawa ng gobyernong ito na puwersahang iligal na binitbit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, nagsimula na ang international arena. Nagsimula na labanan internationally. Ibig sabihin the world is watching. Yun ang pagkakamali ng Marcos administration. Akala nila dahil sa pag-alis nila kay Pangulong Duterte, mawawalan na ng suporta ang mga Duterte supporters. Ang hindi nila naisip, lalong nadagdagan. Yung mga natutulog ang damdamin, lalong nag-init. Yung mga ayaw makialam, ngayon nakialam na uli. Yung may ibang iniisip, ang iniisip ngayon si Pangulong Duterte na. Dahil sa mali ninyong ginawa na pagdukot, illegal, binitbit nyo si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Nabuhay ang mga Pilipinong hindi nakikialam. Kasi alam naman natin yan eh. Mahirap, hindi ho tayo, lalong-lalo na ho pag nasa ibang bansa tayo eh. Pero hindi mo ba mapapagkaila, kahit ikaw ay nag-i-Ingles, kahit ikaw ay nagninihongo, kahit ikaw ay nagko-Korean, o Chinese, o whatever language na ginagawa mo, ang puso mo, pagbali-baligtarin mo, ay Pilipino pa rin. Kahit nasa ibang bansa ka, Pilipino ka pa rin. Uuwi ka sa Pilipinas. At kahit anong gawin mong pagbabago ng itsura mo, kahit mukha ka ng Chicano, ang tingin pa rin ng ibang lahi, ikaw ay Pilipino. At dahil doon, apektado ka sa nangyayari sa bansa mo. Yun ang katotohanan. Kaya bilang Pilipino sa ibang bansa, whether you are an OFW o migrant worker or resident ng bansa na yun, hindi mo mapapagkaila na ang tingin pa rin sa ng tao ay Pilipino. Kaya dapat kang makialam. At ngayon, dahil patuloy na dumadausdos, pabagsak ng pabagsak ang Pilipinas, nanonood nga ako eh. Ngayon lang may nakita ako news. Niratrat ng isang SUV yung sasakyan na isa. Alam niyo ginawa nung isa? Ang lupit mga kababayan. Dumungaw yung bumabaril. May bit-bit na mahaba ah. As in, yung Armalite.
niraratrat yung kabila. Sabi ko, ano na to Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Hindi ko biro, nasa news po yan, nakita ko lang bago ako magsimula. Sabi ko, ganun nakagulo sa Pilipinas talaga. Tapos makikita mo, nagsashabu sa Facebook. Alam mo, nakwento ko nga sa isang hapon to nakausap ko. Kasi tinatanong niya, what is happening to your country? Blah, blah, blah. Sabi ko, kwento ko. Tapos sabi niya, tinatanong niya, why are you always here? Ginaganyan niya. O sabi ko, because in Japan, even if you drink, even if you're drunk or drink, diba? Maglakad ka sa karsada, walang gagalaw sa'yo. Kahit bumulagta ka pa dyan, walang gagalaw sa'yo. Pagising mo, nandun pa yung cellphone mo, nasa tabi. Bakit? Kinuha, pinulot, binalik sa'yo. Totoo, diba? Sa Pilipinas, wala. Tapos kaya nga nung tinatanong niya, bakit? Ano bang nangyayari? Tapos kinuwento ko nga yung may makikita kang nasa Facebook na nagsashabu, ganyan-ganyan. Nagtataka siya, what is the government doing? I don't know. Yung totoo lang yung nasagot ko, I don't know. I really don't know. I cannot answer your question. Kasi sa kanila, it's not normal. Pero sa atin, bilang mga Pilipino, normal na yun. Kaliwat kanan, meron niyang kwento si Mocha. Sa harapan niya mismo, na witness niya, ini-snatch yung bag ng isang foreigner ata yun, if I'm not wrong. If I'm not correct. Correct me if I'm wrong. Banat ba? Napunta ka lang ng Japan, naging ano na yung English mo. Hindi, totoo po. Di ba sabi niya pa nga, parang sabi daw sa kanya nung tricycle driver, ma'am, normal na po yan dito sa amin. Araw-araw na po yan, wala namang ginagawa ang pulis. Sa loob-loob ko, mga kababayan, ganun ang sitwasyon sa Pilipinas, pabagsak na. Sa tingin ninyo, hindi nakikita ng buong mundo yan? Nakikita yan ng buong mundo. Bakit? Ang news nasa social media na. Yun ang pinagkaiba. Ang social media, international ho yan. So, ibig sabihin, nakikita po ng buong mundo pag they try to... Nakita nyo ba yung mga foreigner na ninanakawan? Meron pang foreigner sa Boracay, ginahasa, tas pinatay. Sa tingin nyo, hindi kumakalat yan? Eto pa, meron pa kay kwento ha. Nung nasa Hong Kong kami, may nakausap akong Chinese na tapos tinanong namin, why are you not anong favorite place mong to visit? Tapos alam mo, eto young adult to ito. Tapos alam mo, sad to say, sinabi niya, the list na gusto nila mag-visit is sa Pilipinas daw. Sabi ko, why? Remember the Hong Kongers, Hong Kongers ba tawag doon? Oo, mga taga Hong Kong na doon sa hinostage nung isang bang pulis yung nag-naamok sa bus sa Luneta. Nung nabalitaan daw nila yun, kumalat sa Hong Kong yun, and they don't want to go in the Philippines anymore. Ganoon naman talaga epekto, di ba? Pag merong lahi nila na nayari o sabihin na nagawa ng krimen sa Pilipinas, ayaw na nilang pumunta. Imagine niyo yung balita na taga-ibang bansa na pinatay, na ginahasa sa Boracay ba yun? I don't know kung tama yung yung naalala ko. Hindi ako sure kung ano yan. Baka mamaya may mali ako eh. Pero gayon pa man, sa Pilipinas. Diba? Tapos, sa tingin ninyo, hindi mababalita yun sa bansa nila. So, pag nabalitaan yun, anong iisipin nila sa Pilipinas? Hindi safety. Diba? Ganun lang naman eh. Kasi the best marketing para sa tourism, yung gaano ba kaayos ang bansa mo? Yung mga tao, lalo na ngayon, usong-uso vlogger ngayon, di ba? Mentakin mo, puntahan ka ng mga vlogger sa Pilipinas, tas madudukutan ka. May experience ka. Meron nga kumalat, di ba, isang vlogger na niloko ng taxi. Kumalat din yun. Imaginein mo, yun na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, Pilipino ka. Di ba? Iisipin mo ngayon na wala namang epekto sa amin. Hindi. Ang tingin pa rin sa'yo ng mga ibang lahi, dyan yung mga mandurukot, dyan yung mga minanggagahasa, dyan yung mga adik. Alam mo yun? Basta ako, isagot ko nga kanina, tinanong ako sabi ko,
Ang tinatanong kasi sa akin kung ano ba ang ginagawa ng presidente ko. Ito, hindi to political ha. Na nakausap ko lang to sa isang izakaya, yung parang inuman nila. Alam mo ang sagot ko sa kanya, I really don't know. But let me show you something. Tapos pinakita ko yung isang lalaking gumaganong ganon. Sabi ko, do you see this? What do you think? Sabi niya sa akin, oh, he's a cocaine addict, sabi niya. Do you know? This person? This person is the one in charge. Yun na lang. Really? Sabi sa akin really? Yeah, now you know. Alam mo, masakit sa damdamin ko yun. Kasi, even if I don't like it, even if I don't like that person pala, Pilipino pa rin siya eh. Tapos ang problema, yun pa yung leader natin. Diba ho? So, parang sa tingin mo ba nakakatuwa? Kaya lang, wala eh. Wala tayong magagawa. Damay tayong lahat. Kung anong gawin ng gobyerno natin, kung paano mag-response ang gobyerno natin, damay lahat. Kaya nga mga kababayan ko, lalong-lalo na kayong mga OFW na nakikinig sa akin. Madami daw tayong followers sa iba't ibang lugar ng mundo. Ito na yung pagkakataon. If you cannot go in the Philippines and ilabas nyo yung saloobin, sumama kayo sa mga rally. Ilabas ninyo ang inyong saloobin. Makikita yan ng buong mundo. At magtataka sila. Bakit itong presidente na ito, which is si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay naandi dito sa ICC while the Filipinos love him so much? Yan ang tanong sa akin ng mga Hapon na nakakausap ko. Tinatanong nila kung bakit ba daw. Kasi they like Duterte. Yung mga Hapon, gusto nila si Duterte. Nagtaka sila kung bakit inuusig ng ICC si Duterte. Tapos, ngayon nakikita nila all over the world, mahal na mahal ng mga Pilipino si Duterte. Mapapa-question ang mga ibang bansa. At ang mga ibang bansa, mas matino mag-isip, hindi katulad ng mga nakaupo sa atin ngayon. Mapapatanong sila, bakit? Kasi alam mo, magdala ka ng kriminal dyan sa ICC. Sa tingin mo may magrarally? Walang pakialam ang mga Pilipino kung kriminal ang dadalin mo dyan. Baka nga magalit pa talaga eh. O matuwa pa. Pero ngayon, mantakin mo, makikita nila sa dahig yung ganitong klaseng crowd, ganitong kadami na crowd. Makitan mo yan, yung ganyang kadaming crowd. Netherlands yan, mantakin mo ha. Mantakin mo mga kababayan. Nasa ibang bansa, nagsama-sama kayo. Kaya alam nyo, palakpakan po namin kayo. Yan ha. Ang dami ho niyan. Balita ko nga, nandyan pa si BP Sara Duterte at nagsalita po. So, maniwala ho kayo, grabe ho yung mga ginagawa ninyong mga ganyan. Nakakatuwa ho yan. At alam nyo, dahil dyan, posible ho. Marami nagtatanong sa akin, posible pa bang makalaya si Pangulong Duterte? Who knows? Diba? Tandaan ninyo, may mga konsensya. Mas may tiwala naman akong may konsensya yung mga nakaupo sa ICC kaysa sa mga nakaupo sa Pilipinas. Hindi. I mean, 'di ba, minsan may doubt tayo kasi may lumalabas na picture na kasama yung isa sa mga demonyita sa Pilipinas. Hindi ba? Ganyan tayo eh. Pero gayon pa man, kahit papaano mga kababayan, hindi ganoon kagarapal ang mga muka ng mga tao diyan. Hindi lang naman po kasi isa magdi-decide diyan eh. Hindi ho ganyang kagarapal ang mga mukha niya mga yan. Compare sa mga nasa Pilipinas. Yung sa atin, wala. Harap-harapan tinatarantado tayo. Harap-harapan tayong ginagago. Yung sa harap mismo ng mga senators natin sa hearing, pabago-bago. Ito nga eh. It's no longer batas ang nasusunod. Kung ano yung sa tingin nila, yun ang nasusunod. Mantakin mo, meron kang sekretaryong sinabi niya, walang kapangyarihan ng ICC, bla bla bla. Tapos biglang sasabihin
sa hearing. Meron na karapatan sa mga individual na mga tao. Para lang baluktutin yung katotohanan. Meron di isa man namang sekretary, sasabihin niya, ang nagplano nito kami, pinlano namin ito. Tapos biglang merong isa magsasabi, hindi naman namin pinlano yun eh. Tapos yung mismo nagsabing pinlano niya, hindi yun ang ibig ko sabihin. Tarantado talaga no? Ganun nakatarantado sa Pilipinas ngayon. Ganun kagarapal ang mga opisyal natin. Harap-harapan tayong ginagago. Kaya nga mga kababayan, mag-ingay tayo sa buong mundo. Ulitin ko, sa buong mundo, lalong-lalo na sa March 28 na kung saan ay birthday ng ating Pangulong Duterte. Mag-ingay tayo. Nagsimula na ang people power sa buong mundo. Worldwide na po ang people power ngayon. Hindi na po sa Pilipinas. Buong mundo na. Kita nyo yan sa social media. Iba't ibang lugar. Paano natin gagawin yan? Number 1, pumunta kayo sa rally kung kaya ninyo. Okay? Magkano lang naman yung pamasahe dyan, kayang-kaya nyo yan. Lalo na, kanina nga may nakausap ako eh. Eto atin-atin na lang to, huwag nyo sa kwento Meron isang alyansa na makagago, alyansa ng mga manggagago na senador, may kinontak dito sa Japan. Gusto namin mag-event dyan. Tapos yun. Syempre Duterte yung organizer. Sabi niya, hindi, sorry, pasensya na talaga. Kami, solid kami. Straight PDP kami at saka straight Duterte team kami. Okay. Sige, lahat ng organizer, lahat ng mga atin, bibigyan natin ng 5,000 yen. Alam mo, yung mga organizer, lalong na insulto at nabuisit. Sabi, putang inang yan, babayaran pa tayong 5,000 yen. Sila kaya ang bigyan natin ng ichimang. Yung isang lapad. Hindi ko na lang sasabihin kung sino itong kandidato na ito. Mayaman tong hayop na ito eh. Hindi ko sasabihin. Wala akong kalayaan magsabi. Kasi hindi ko pinaalam. Nechichismis ko. Basta, ganun katindi ang mga kababayan natin. Kasi dito, pagka nagpunta yung mga yan, babatuin yan dito eh. Maniwala kayo sa akin. Yun nga lang artista na nagsabi ng deserve, hindi makatungtong dito eh. Hindi makatungtong. Ngayon, dati nakakatungtong siya dito pero dahil sa deserve niya, hindi makatungtong dito. Yan ang tinatawag nating people power. Diba? Dahil totoo naman po yan. Ayan ay protektado ng ating konstitusyon. Article 2 yun. Nakalimutan ko na kung saan article yun. Diba? Yung the power emanates from the people. Dapat naman talaga eh. Kaya dapat magtipon-tipon tayo. Yan ang una nating gawin. Magtipon-tipon tayo. Magkanya-kanya na ho tayo ng print, ng tarpaulin, sticker, sombrero. Ako, katulad ko, may sombrero kaming ginagawa. Kaming mga banateros, tsaka sticker. Kanya-kanya na ho tayo kasi tayo naman yung nakakaluwag lalo na pag nasa ibang bansa kayo. Pangatlo, pag may nakita kayo sa social media, matik yan, share nyo na kaagad. Sa lahat po. Basta, siguraduhin nyo munang legit yun kasi makikita nyo naman yan eh. Ang mga nagpo-post, kunwari, yung Japan event, ang magpo-post yung mga nandun talaga sa Japan. Di ba? Huwag kayo maniniwala dun sa mga, tignan nyo yung account. Okay? Pag nakita ninyo, may share siyang video, tignan nyo yung account. Nandun ba talaga siya? Kung wala naman siya dun, ay gago siya. Ganun, di ba? Kaya nga, better na instead of i-upload nyo sa sarili ninyo, mabuti yung isi-share ninyo dun sa pinanggalingan talagang source. Para makita ho ng buong mundo. At magimbal ho ang, kasi kanina ho, trending ho sa Netherlands daw yung Duterte. Trending daw talaga. Grabe, sabi ko, mantakin mo ganun kadami ang tao. Hindi biro yun mga kababayan. Yung tao kanina sobrang humanga ako. Nagulat ako eh. Hindi biro yan yung ganyang kadaming tao. Hindi biro yan 'Di ba? Ang dami po niyan. Ayan Ang lupit po niyan Talagang kanya-kanya po yan Diyan yung kadami At organic yan. Hindi yan inorganize. Yung bagang pinag-usapan, pupunta tayo ganito. Hindi. Organic. Kahit kanina may mga nakita akong mga kaibigan ko na wala namang kinalaman sa organization ng mga organizer o sa mga organizer dito.
pero nandito, nagpunta sila sa event. Kasi nga po, they really support Duterte. At kung kayo ay nasaktan doon sa ginawang pambababoy sa ating Pangulong Duterte, pumunta kayo. You know why? Pag hindi na ibalik si Pangulong Duterte, malaking mangyayari. Ganito kasi ang gusto nila. Kikwento ko lang para sa kaalaman natin ano ba nangyayari. Bakit ginaganyan nila mga Duterte? Kasi ganito po ang gustong mangyari ng gobyernong ito. From the very start, pinagplanuhan na ho nila na lahat ng impluensya ng mga Duterte kailangan ma-eradicate. Kailangan mawala. Kaya nga kung papansinin ninyo, tinarget nila ang unang-una sa lahat yung lehitimong news na sumusuporta kay Pangulong Duterte, ang SMNI. Simula pa lang, yan na kagad ang tinarget nila. Marami sa atin ang medyo nag-doubt na bakit kaya tatargetin? Baka naman talaga may kasalanan si Pastor. Diba? Ganyan kagad ang inaano natin eh. Ayaw natin maniwala. Tinarget si Pastor. Tandaan ninyo ha, yung mga kaso ngayon ni Pastor ay dati nang na-dismiss. Binuhay na lang uli. Pansinin nyo yun ha, binuhay na lang uli. Tapos dinagdagan ng mga iba pang issue na non-bailable para ma-hold si Pastor. O, pansinin nyo, nung na-hold si Pastor, ano unang-unang ginawa ng gobyernong ito? Dinaan siya sa AMLAC. Finreeze ang kanyang account. Lahat ng account. Ang akala nila, pera ni Pastor yun. Hindi pera ni Pastor yun. Pera ng buong iglesia nila yun. Buong church nila yun. Pero finreeze yung mga eroplano, mga helicopter. Kasi nga, alam nila, gagamitin yan ng mga Duterte in the next election. Now, dumating ang 2025. Alam na dapat susuporta siyempre kung nandiyan pa si Pastor. Ang hindi nila alam, sabi nga nila mga taga KOJC, ang KOJC, they were trained na even if wala si Pastor, gagalaw at gagalaw. Ibig sabihin, kayang makagalaw ng maayos. Kaya ngayon, nakikita ninyo, ang dami nilang ginagawang event. Ganun po ang mga taga KOJC. After that, ano ginawa? Impeachment ni Sara Duterte. Bakit kanyo? Kasi pag na-impeach si Sara Duterte, hindi na ho siya pwedeng tumakbo ng 2028. Okay? Ngayon, anong kinaugnayan nung kay Duterte? Kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon po kasi campaign season. Alam naman natin ang Duterte magic. Pag si Pangulong Duterte pumunta ng event, tulad nung nangyari sa Hong Kong, ay grabe ho, maniwala ho kayo sa akin, nung nandun po kami sa Hong Kong, wapak talaga. As in, kahit yung mga Hong Kong police na taranta rin sa dami ng tao, ganun po talaga kalakas. At kahit po sa mga ibang lugar, ito naman, observation ko po to. Pag yung sa Pilipinas, pag nandun si Pangulong Duterte, talaga nagtatagal ang tao hanggang ending. Ngayon, pagka wala siya, medyo siyempre inaantay lang yung mga senador magsalita, tapos medyo umuwi-uwi na. Pero pag si Duterte nandun, hanggang dulo talaga nag-aantay ang mga tao. Iba talaga si Pangulong Duterte compared mo sa kahit sino mang politiko. Kaya, agad-agad silang nagdesisyon na dukutin at padala sa dahig ito si Pangulong Duterte. Imaginein mo campaign season. At napag-alaman natin sa hearing na hindi naman requirement na hindi dapat pag dumaan sa korte. Kita mo yung ini-interview ni Amy Marcos na magaling sa international law. Kahit siya nagtaka Kahit siya sinabi niya, illegal na nangyari. O hindi dumaan sa due process. Di ba po? So, ibig sabihin ng mga kababayan, the purpose is really, hindi yung illegal pa ba itong gagawin ng gobyerno. Hindi na nila tinanong sa sarili nila Basta importante sa kanila, maalis natin si Duterte. Tsaka na lang yung question later. Yan yung Torre theory. Alam niyo yung Torre theory? Yung lagi niya sinasabi, hindi, magreklamo na lang kayo sa korte. Basta huli namin kayo, magreklamo na lang kayo sa korte. Alam niya kasing matagal pa pag sa korte. O, di ba?
Ganon yung ginawa niya sa KOJC, kila Pastor. Magreklamo lang kayo sa korte, bahala kayo, basta huli namin kayo. Ngayon, ganon din ang in-apply niya kay Duterte. Huli namin yan, papadala namin doon, bahala na kayo. Magreklamo kayo sa dahig. Alam niyang which is harder. Even if gumawa siya ng illegal, it will take time bago magdesisyon ng Supreme Court, bago magdesisyon ng Korte, bago magdesisyon ng dahig, aabutin pa na September. Alam niya yan. Alam ng gobyerno natin yan. Kaya dinala doon si Pangulong Duterte, the purpose is para matalo ang mga senador natin. Bakit? Pag natalo ang mga senador natin, mai-impeach si BP Sara Duterte. Pag na-impeach si Sara Duterte, goodbye Philippines na. Yun ang katotohanan. Bakit? Magpapalitan na lang yan. Marcos Romualdez, Marcos Romualdez, Marcos Romualdez. Ganyan na mangyayari sa Pilipinas. Tulad na naman nung kanyang ama na umabot ng 20 years plus. Gusto nyo ba yan? Unless gusto nyo yan, wag na kayo umattend ng rally. Unless gusto nyo yan, wag na kayo mag-ingay. Kung gusto ninyo, 20 years ang mga Marcos at Romualdez, doon lang kayo sa bahay nyo. Stay put. Diba? Pero kung ayaw ninyo yan, mga kababayan, it's time for you to do something about it. At yung pag-iingay natin, maririnig yan. Mariringin. Lalo na nakakabingi yan eh. Sabi ko sa inyo, yung mga nasa gobyerno ngayon, umiikot ang tumbong yan. Akala ninyo yung pa-relax-relax sila, pa-party-party lang. Mga praning yan eh. Pag nakita nila yan, paano na yan? It's all over the world. O talagang they're Duterte, they're shouting Duterte na. Ako nga, suggestion ko mga kababayan, yung mga nasa probinsya na nanonood sa atin, pag pumunta dyan yung alyansa ng mga gago, alam nyo gawin nyo, puntahan nyo, sumigaw kayo ng Duterte. Duterte, ibu nyo. Karapatan nyo yan eh. Bilang mga Pilipino, karapatan nyo yan. Huwag kayong manggugulo ha. Huwag kayong magbabato, walang violence. Pero yung sumigaw ng Duterte, naku, karapatan nyo yan. Mag-book, karapatan nyo rin yan. Protektado kayo ng hindi kayo nanggugulo eh. Binibigay nyo lang yung saloobin nyo. Pero kunin nyo muna yung binibigay nila, ayuda. Ha? Sayang yun, pangkain eh. Chicha din yun, di ba? Tapos, pagkakuha na ninyo, sigaw na kayo ng Duterte. Duterte, habang kinuha niya, di ba, pagkuha niyo ayuda, pagbigay sa inyo ayuda. Duterte, wala na sila magagawa doon. Nakuha mo na ayuda eh, di ba? At nakakatuwa mga kababayan nating OFW, nag-unite kayo ngayon, di ba? Yan ang maganda. Habang ang itong alyansa ng mga gago, nagkakawatak-watak na. Ito nga si Amy Marcos, parang tinanggal na sa listahan. Ilang campaign rally ng senatorial slate ng administrasyon ang hindi sinipot o hindi sinipot ni Senadora Amy Marcos. At sa nakaraang 2 rally, hindi siya binanggit ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Natatanong tuloy kung laglag na ba siya sa hanay ng alyansa. Ang sagot ng senadora sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Cavite noong isang araw at sa Laguna kahapon, parehong wala sina Senadora Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Sa parehong pagkakataon, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech si Villar, pero hindi ang kapatid na si Senadora Amy. 12 ang kandidato sa slate ng Alyansa, pero kagabi, at huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. sinusubukan naming kunan ng pahayag ang grupo kaugnay ng sinabi ng Pangulo. Bago nito, mariing tinuligsa ni na Amy at Villar ang pag-aresto noong March 11 kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagsuko sa kanya ng Marcos administration sa ICC. Kapwa wala ang dalawa sa mga campaign rally ng alyansa mula noon, kabilang ang sa Tacloban noong March 14. Nagsabi noon si Senadora Amy na hindi siya makakadalo sa naturang pagtitipon dahil hindi raw niya matanggap ang ginawa sa dating Pangulo. Ang senadora na presidential sister, kilalang kaalyado rin ni Vice President Sara Duterte. Tinanong ng media ang campaign manager ng alyansa na si Congress... Mali naman yung sagot nyo. Ay script nyo. Si Senator Amy, nakilalang nakikialyado. Hindi ho kaalyado. Kasi when you say kaalyado, approve ang dalawang kampo.
Nakikialyado lang, nakikigulo lang, nakikisali. Manto Bitiangco, kaugnay ng hindi pagsama ng dalawa sa mga rally. Are there any plans to drop Senator Amy from the lineup ng Alyansa? At saka yung isa pa po kasi there are also speculations na baka si Congressman Camille Villar will also be dropped from the slate. I think, like for Amy, siguro siya dapat ang makasagot nung tanong na yon, hindi po kami. So wala pong pinag-uusapan po so far yung... Kayo nga ang magdadrop, tapos tatanungin nyo si Amy. Ang tanong, ang linaw nung tanong. Ayong pasagutin. Puro kayo kaplastikan kasi. Tinatanong kayo, are you going to drop Amy? Ang tanong nyo si Amy. Sus! Sa pati yung nationalista regarding dun sa future nila sa slate. Wala. Sabi ni Senadora Amy, hindi pa sila nagkakausap ng Pangulo at ni Tiangco. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong. You have not withdrawn from Alyansa. No action taken. Mulat sa poll, sinabi ko naman na independent ako. Kasi parang... Independent ka, nandun ka sa listahan nila. So si ate, masyado ka naman. Paano ka? Pa-independent pa ka kunwari. Kasama ka sa listahan eh. Kasama ka sa pinopromote nung una, pumupunta ka pa, tas ngayon independent ka na ngayon. In the very first place, independent. May kutob ako na may masamang mangyayari at ayoko mahila sa away-away. Kinakabahan ako na magkakaumpugan talaga yung dalawang panig. Nangyari nga po. Mas tutok daw siya ngayon sa pagdinig kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Naaalangan ako, nagbibisi-bisihan ako. Mahirap mag-aral ng international law, hindi naman natin masyadong kabisado. Iba kasi yung sistema nila. At ang pinakamahalaga, wag natin... Bakit? Kasali ka ba dyan? Bakit ka nakikisali? Bakit ka nag-aaral? Bira to si ate. Kunwari pa na busy siya. Kaya hindi siya nakaka-campaign. Sabihin nyo na naglalaglaga na kayo. Kung ano yung ginawa kay ES, ganun din ang ginagawa sa'yo ngayon. Ayaw mo pang aminin na nilaglag ka ng kapatid mo. Isuko ang ating soberanya. Nag-text ang GMA Integrated News kay Representative Villar para sa kanyang reaksyon at hinihintay namin ang kanyang tugon. Para sa GMA Integrated News. Wala na. Sabi ko nga sa inyo paano mo lulunukin yung ginawa na yun kay Pangulong Duterte? Talagang wala eh. Kung malunok mo yan, kayo kita mo, bumagsak ang integridad ng mga kasama nila doon. Bumagsak ang integrity. Bakit? Kasi nga pambira naman Sana man lang mag-react kayo na sana konting respeto man lang sa Pangulo, idaan sa due process. Wala Lahat kayo tameme Di ba? Asus. So ano na? Bongbong Marcos, pati ba kapatid mo nilaglag mo na? Kasi kawawa naman yung kapatid mo. Di na nga siya tinatanggap sa mga tanso community. Hindi rin siya tinatanggap ng mga Duterte supporter. So wala ka na. Wala mo yung kapatid mo. Kaya pala nawawala sa survey At saka sana naman PDP, huwag niyong tatanggapin yan Ay, nako, mga taga-PDP, pag tinanggap niyo yan, nako po, maraming magagalit. Sinasabi ko na sa inyo. Maraming magagalit pag tinanggap niyo si Amy sa slate ninyo at sinama niyo sa campaign. Mabubulang yan. Kaya huwag niyo tatanggapin yan. Isa na ako dun sa magbubu na yun. Maniwala ko kay sa akin. Hindi ako nagtetreat baka sabihin niyo nagtetreat ako, sino ka ba? Hindi yun. Pero definitely I will speak my mind about it. Hindi ko gusto na isama siya. So sana po, wag naman natin isama yon. Kahit yung mga Pilipino ayaw na Tama na yung isang budol. Budol na nga tayo. Nagkadamay-damay na nga Pambihirang buhay Tapos ulitin na naman natin. I mean, okay lang magpakatanga ng isang beses. Pero yung gagawin mong araw-araw, naku po, pambihira. Hindi ka martyr. Ika nga. Ang alam mo kung sino yung mga martyr? Yung mga kabit. Yan. Di ba? Kahit araw-araw, walang problema. Basta may datong. Kaya wag ganun. Parang awa nyo na. So mga kababayan, paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kita uli tayo sa susunod nating video. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang